Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga na nakahain ang warrant of arrest laban ka kay Kuting ng Norte na ito. Matapos ngang mapatunayan ang pangungulimbat niya sa pondo ng kaban ng bayan. Lalong-lalong na ngayon na kailangan ng taong bayan ang tulong mula sa gobyerno. Ngunit wala nga silang mailabas at talagang umaasa na naman sila sa ibibigay ng mga taong bayan at ibang bansa, lalong-lalo na sa nasalanta ngayong mga bagyo na ito. Ngayon nga ay talagang napatunayan na ang pagnanakaw nga ng pondo ng kaban ng bayan ni Kuting ng Norte, Lisa Tanas at Tambalslos at ang iba niya pang mga kasamang mga pulpolitiko. Ngayon nga ay talagang matapang na naman na nagsalita ang witness na nagpakita agad ng kanyang muka at talagang hinain nga at mga baho ni Kuting ng Norte sa loob mismo ng palasyo. Ngayon nga ay talagang wala nang kawalang mag-asawang ito dahil hindi natatantanan ng Korte Suprema at iba pang mambabatas, lalong-lalo na ngayon na wala nga raw silang may pakita ni isang resibo at banat pa nga ni Kuting ng Norte na ito sa kanyang interview na wag nang hanapin ang budget ng bansa natin dahil nagamit naman daw ito sa bansang Pilipinas. Ang malaking katanungan, bakit sasabihin ni Kuting ng Norte na hindi nahanapin ang pondo ng taong bayan? Ngunit wala naman silang maipakita ng resibo. Ito ang nakapagtataka. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, payag ba kayo sa sinabi ni Kuting ng Norte na wag nang hanapin ang pondo ng bansang Pilipinas? Just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. Panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pansin nyo, pag pulburon pinag-uusapan, nawawala si Cathy, ginugurgur. Kasi, alam din ako nasaan nakatira si Cathy. Nagpapadala yan si sa'yo ng jammer. Mga nayupak na yan, kinakat ang iyong wifi connection. Hay, nako. Ginurgur na naman. Watching from Reno, Nevada, sabi ni Tim Taste. Ayan. Alright. Tamsi pala. Tim Taste. O, ayan, ginurgur ka na. Pinadalan ka na naman ng jammer ni Lisa. Actually, may ginawa ako. Alam mo, gusto ko yan, sis, kasi may bait nga kami, di ba? Actually, detect na natin yung mga hacker, lalo yung nangahaki na SAS, inaalam na natin lahat yan. Akala nila sila lang. I know. Akala nila sila lang ang makapangyarihan. Oo, diba? Pero sister, ako na rin yun ng mga kababayan ko, yung mga komento ko. Kulang na nga lang, lunukin ko sila ng buo ngayong Halloween di ba? Ako nasisip-sip ng dugo nila para. Anyway, what is your thought about dito kay Colonel Grijaldo? Si Colonel Grijaldo na talagang nag-expose na siya ay inudyukan, pinilit o pilit na i-bribe or somehow i-bribe dahil sinabi ni Abante na 4 years ka pa pala, pwede ka pa maging general. Something like that. At yung pag-amin niya na pinipilit siya na mag-agree sa statement o sa sworn statement ni Garma na ang Pangulong Duterte ay mayroong reward system para manggurgur ng whoever. Yeah. Ako, sis, I really like ang taas ng tingin ko sa kanya. Kasi alam ko na ang hirap ng gagawin niya. Kasi like parang tayo na Colonel Grijaldo, Hector. Yes, kay Colonel Grijaldo na para gawin niya to. It's either yung kanyang yung mga higher ranking diyan sa kanyang kinalalagyan sa PNP, right? Yes. So, may possibility for sure kinausap na din siya. Pero ako lang sana diyan din sa Philippine National Police, protektahan niyo ang inyong uniforme. Protektahan niyo rin si Colonel Grijaldo kasi siya actually ang nagtaas ng inyong moral again. You know, it's not easy. Kita mo, 'di ba? Parang pinatawag siya ng NBI ba? Parang may kaso. Yes, sa kanya. Sabi ko nga kanina, na inuutusan ni Satanas yung mga kapwa niya Satanas na halongkatin yung mga records na kung pwedeng hanapan ng butas o i-fabricate. Kung walang makita, tamnan ng kaso. Mando ni Lisa Tanas yan. Pahanapan ng butas
Pag walang makita, tamna ng kaso. Yan ngayon ang nararanasan ng ating kawawang Colonel Hector Grijaldo. Sis, yan yung sinasabi natin na may mga pulis na tiwali. Ako, minumura ko lahat ng mga yan. Pero may mga pulis na mga matitino. So, yun yung punto natin doon, sister. So, talagang grabe ang nararanasan itong mga kapulisan na ito. Ikaw, marami kang mga kaibigan ng mga uniform personnel. Ikaw yung unang makakaramdam kasi nakakausap mo sila diretso eh. Yeah, alam mo sis, na-demoralize na. And yung ginagawa ng gobyernong ito, nila Liza, nila whoever is there, akala nila yung pangbubuli nila is natatakot ang tao. Remember, they have honor. 'Di ba? Parang yung mga yan, pinag-aralan nila yan, narating nila, napunta sila dyan sa posisyon na meron sila, nagkaroon sila ng uniforme, ang military and mga kapulisan, because pinagpagura nila yan. So, alam mo, wag lang nilang pipikunin na alam ko pikon na, 'di ba? So, do not push their button kasi hindi niyo rin gugustuhin. And ako, nananawagan din ho ako dun sa mga binubuli nila na inuutusan nila ng hindi maganda. Lumabas din ho kayo para ma-back upan din nyo si Colonel Giraldo at malaman ng mamamayang Pilipino ang mga kabalbalan at kababuyang ginagawa nila sa inyo. Kasi alam nyo, dapat nga hindi kayo nagsisilbi sa kanila pag ganyan. Kasi ang pera at tax ng mamamayang Pilipino ang nagbabayad sa kanila to sit there. Tapos sila pa yung mambubuli sa inyo. Alam niyo po yun, hindi ho tama. Itaas ninyo ang inyong moral. That's true, kasi kawawa lagi mga, ang problema kasi sis, ang pamunuan ng PNP at AFP, yung mga tiwali dyan, talagang kiss ass talaga. Talagang, sabi ko nga, dumidila talaga ka sa kipaylabom ni Lisa para sa pera at para sa power. Sorry for my, for my French, I always speak French here, Wow. Yung mga jutang ginimes na French ko, di ba? So yan talaga ang dapat, it's long overdue na para sa taong bayan. Sabi ka ni Attorney Glenchong kagabi, hindi ginusto ng Diyos na mangyari sa Pilipino itong mga nangyayari ngayon. Isa lamang yan sa dahilan para awaken, magising. Exactly. Right? I believe in that. Kasi, di ba sabi nga, kapag palaging okay yung feeling, we forget na may mga paligid mo. So ano yan, even sa buhay, yung akala mo ang dami mong pera, untouchable ka, and walang mangyayari sa'yo. Tapos biglang one day, yung isa sa family mo biglang nagka-cancer. One day, may accident na tragic, na hindi kayang bayaran ng kayamanan. So, those are the things na nangyayari sa atin. We need to get hurt for us to realize a lot of things. Kailangan mabuksan ang ating isipan, puso't isipan sa pamamagitan ng kahirapan. Sa nangyayari sa atin ngayon, it's kahirapan kahirapan, sufferings. Diba? Yes. Tignan mo, Sisa, may nag-send sa akin si Z. Ayan, dahil pinag-uusapan natin, galing sa Philippine News Agency, US provides, ito yung sinabi ko, 84M to support Christine. Ang sinabi ko kanina, 87M. Kasi ang conversion ko is 58. Kasi kanina nagpagdala ako sa palangga doon na nangingi sa akin ng maliit lang naman. Ay parang 58 yung, tignan ko nga, sa Sendwave ako nagpadala. Tignan ko lang kung magkano value ng peso, US to peso. Tignan ko lang dito. Okay. So my computation was 58. Ayan, Ayan, Sendwave, 58 ang value ngayon, Ayan, nakita niyo yung mga palangga. So, kaya ang computation umabot sa 87 million ang value ng 1.5 US dollars, 1.5M na ibinigay namin dyan sa inyo. So, anyway, now, speaking of the, yung pagtanong natin, nasaan yung pera. Pero tignan mo basahin lang natin to. May mga matatalinong nanonood dito. Enlighten us, okay? Enlighten us kung tama ito. Sabi dito, okay, US provides 84M to support Christine response, okay? USAID, Philippine military personnel unload. US government donated emergency supplies from Singapore Air Force C-130 in Legazpi City, Albay.
on October 27 as part of the international support communities. Okay, the US is providing 84 million to support the Philippines. Ang pagkakaalam ko, yung 1.5 million is cash, not in kind. Kasi meron na silang pinadala, we have to clear that. May meron na pinadala kami pala dyan na mga boxes, yung mga aid na worth 10 para sa 10,000 na families. Pero Okay. dito, pinapakita nila yung USAID, yung boxes lang. Wala yung pera. Kasi sabi, tignan nyo to mga kababayan, kaya tignan nyo ang embassy at ang article ng bilyonaryo. Ang sabi ng pamahalaan ng Amerika na yung binigay namin dyan na 1.5 million ay gagamitin sa tubig, sa rehabilitation, at cash aid. Cash. Di ba? Hindi naman to cash, di ba? Cash ba yan? Cash ba yan? Di ba karton yan? Yes, oo. So anyway, so grabe talaga. So, well, we all know na, na talagang bubulsa nila yan ng pera ng bayan. Kaya nga dapat may transparency. Dapat Ambassador Mary Kay, I know, if you're watching, kailangan magkaroon may mga Pilipino naman yan sa embahada, ng mga nagtatrabaho. Kailangan i-audit itong bangag na gobyernong yan kasi nasa butod na yan ni Lisa Tanas. No, na-encash na raw ni Lisa, sabi ni Jean. So, alam mo yun, yeah, grabe. Kasi kung hinahanap nila 120 million na 2025 diba, ni Inday, dapat etong mga bagay na to, lalo nating hanapin, diba? Kasi lantaran ko alam mo yon. Alam mo, yung ano na nga lang, yung 1.4 billion na a day per day. Makakasolve na yun dun Yung 1.4 billion peso, ibiligay mo na dun sa mga taga-Naga, taga-Batangas. Everyday yun. Baka lahat kayo dyan sa Bicol, mayayaman pa kayo sa amin. Remember si Congressman ba si El Rey Villafuerte right now? Yes. Remember, she's parang ang hinihingi niya ngayon 20 billion ba? For what happened to for the budget, for the budget. So parang imagine that. So 20 billion. So ano ba, nagkaroon ba siya ng budget ng flood control? Is he part of it? Ilang million yung... For sure, meron yan. Kasi kongresista siya Oo nga. So nasaan, ano nangyari? Well, hingi yan sila ng budget para sa bulsa nila. But ganun pa man, it's really hard for the Filipino people, especially yung mga nasalanta ng bagyo talaga na paulit-ulit na lang ang ginagawa. Then, sa Congress, sa Senate, supposedly talagang they have to, yung mga hearing na yan, dapat magpanukala o magpasa sila ng mga batas para protektahan ang mga mamamayang Pilipino na lalo na ito, yung mga calamity funds na ito. 'Di ba? Dapat ito hindi napupunta sa bulsa nila. But again, 'di ba? Mapapagod lang tayo sa kasasatsat dito kasi sa panahon ni Bangag, magkakasabwat sila para nakawin yung pera ng bayan. Tama. At saka ang hirap niyan, sis, kasi alam mo, ang hirap gumawa ng batas tapos hindi nyo binibigyan ng panahon, tapos sinasayang nyo lang yung binabayad sa inyo araw-araw sa mga walang kwentang pinag-uusapan. And ang focus nyo, protektahan ang mga convicted criminals. That's true. Yes. Sa tingin nyo, hindi na de-demoralize ang moral ng mga kapulisan sa pinagagawa nyo? Parang, hindi parang talagang ganun yung ginagawa nyo. Tapos kung maka-insulto kayo sa mga men in uniform, ibang level, yung masigaw-sigawan nyo, tapos pag di nyo gusto yung sagot. Ini-insulto nyo, tapos makasabi kayong sinungaling kayo. Alam mo yun? So napakamali, napaka double standard ng inyong hypocrite double standard, hypocrisy to the highest level. Grabe. Tsaka nakita mo yan, sis, di ba, doon sa Blue Ribbon Committee Senate hearing, nandun si Pangulong Duterte. Kitang-kita mo talaga na itong si De Lima, si Ontiveros, yung mga pari doon na self-proclaimed Addictus Benedictus, na talagang kitang-kita mo na pinoprotektahan nila yung mga pushers, yung mga criminals. Right? Ako, sis, hindi ako magdadalawang isip na pwede silang pinopondohan din ng mga yan.
para Of course. protektahan nila. And remember, Of course, yes. na dating Alex Bungkayaw, di ba? Yeah, si Paduano, si Paduano na tinapik-tapik si Congressman Marcoleta, dapat physical injury yun. Kasuhan nyo. Kasi kung si battery. Hindi, Liba yun, battery or assault, kasi Assault. parang lang, pwede, no? Hindi po Oo. pwede yun eh. Dapat tama ka, pwede yun eh. Kasi, Yes, pwede yun. ano yun eh, attempted, I don't know, we're not lawyers here, pero sa ating simpleng Assault na yun, pagkakaintindi, in a way, pwede siya kasuhan. Kasi, kabaga, nilagay niya sa peligro yung buhay. Kunwari, may disagreement kayo, tapos hindi kayo nakakaintindihan. Pag merong physical na assault. assault yun. So, yung mga yan. Sabihin natin kay Angkong Marcoleta, baka pwede yung kasuhan si Paduano. Gago yun eh. Correct. May nagsasabi dito, sis, sabi ni paano kung si Colonel Hiraldo ay may tinagong voice record habang siya ay kinakausap nila Dan Fernandez at ni hindi natin alam, kaya Colonel Hector Grijaldo, you're welcome here. Interviewin ka namin ni Cathy kung gusto mo. Oo. Panawagan, ibukelya na natin yan, ibuking na natin yan. Oo, yun sa mga, again and again, sa mga biktima, yung mga alam nyong may mga politician na amo nyo, yung mga security nila, yung mga kasambahay nila na inaabuso nila, lumabas ho kayo. Nandito ho kami. Nandiyan si Claire, tutulungan natin kayo. Pero tama ka doon doon sa akto na inakto ni Paduano, no? Pwede talagang physical assault 'yon, mag-under siya sa category ng physical assault and verbal. Di pa natin narinig yung yung behind the scene kasi usually pinapatay nila yung mikropono. Pero by just yun ang pagpapakita pa lang, yung pag gustong niyang galit na galit, gustong manakit kay Kong Marcoleta, alam mo naman si Kong Marcoleta, mabait, siguro pinatawag. I think merong naglabas ng video nun. Ano nangyari? Na, yun nga, yung bigla lang siyang tinapik. Parang tinapik. No, I mean nakita ko yun. Nakita ko yun, pero baka may behind the scene pa kung anong pinagsasabi niya. But anyway, since we both know, people know naman na ang Huwad Committee ay intended to pin down the Dutertes. Yeah, so wala tayong pagtatalunan diyan. Pero ang gusto kong malaman sa iyo habang nanonood ka kay PRRD, yung mga litanya niya, ano ang naramdaman mo? Alam mo sis. Kasi ako sobrang happy cloud9 talaga ako. Tawang-tawa ako lalo na yung for a fact that parang nilaro na lang niya, lalo na yung ayaw niya yung kausap niya. Like si Risa Hontiveros. Hindi, ang tawag nila doon Hontivirus at saka virus kasi parang 'di ba si Pangulong Duterte dati inano nila virus, inaano nila parang ang galing-galing niya ni PRRD kasi yung way na pag kinakausap siya, may tinatanong sa kanya, kunwari nabibingi siya or hindi niya naintindihan. O kaya matanda na siya. Nakalimutan niya na. Yeah, tapos ibe-bait niya. Sasagutin niya ng something na they want that answer. Tapos babalikan niya, ano ko? Hindi, no? Diba? O kaya pagtatanungin na siya ng, alam niya na, iaano na siya, magkakaroon ng reason for them na makasuhan siya or whatever, sasagutin niya na ng diretso. Parang normal na ulit. Kung matatandaan ng mga palangga natin, lahat ng mga kababayan natin nung si Pangulong Duterte ay nag-uumpisa. I don't know kung nag-uumpisa ba siya nito o bago siya nagkandidato na sinasabi niya dati na I cannot do this alone. This is our country. We must love our country. Period. Yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte kasi talagang he was really intended to gurgur all the bangags, 'di ba? Kaya ganun naman talaga yung kanyang pagmamahal sa taong bayan. Yun nga lang, hindi yan kayang alam ng mga makakaliwang grupo, alam ng mga sindikato, katulad yung mga nandoon sa Senate hearing na kakampi ng mga sindikato, na tama naman ang pakikipaglaban ni PRRD. Pero ayaw nga nilang mawakasan yung mga sindikato at mga kriminal. Kasi tama ka nga baka pinopondohan sila nitong mga mafia na ito sa kanilang kandidatura. Kaya talagang wala silang makitang tama sa lahat ng sasabihin ni PRRD.
Alam mo sis, it's so sad kasi kitang-kita mo ang daming nawawalang bata, ang daming namamatay, yung crime rate natin sobrang taas, hindi nila madi-deny yan. And eto nga, it's time for the policemen to reveal it kasi sila rin yung nirereklamuhan and sinasabihan. And yun eh, 'di ba parang kailan pa ba tayo gagalaw kapag tayo na yung biktima? It's too late, 'di ba? Parang hindi na talaga tama yung mga nangyayari kasi as you can see talagang etong mga nakaupo dyan, na iilan lang naman, sana yung karamihan na they don't like what's happening, tumayo na rin kayo. Kasi ang baboy na ho ng tingin ng natin, ng gobyerno, hindi na ho maganda yung reputation. Ang pangit, especially like live, like napapanood ng tao, pinagtatanggol nila, binababoy nila ang kapulisan compare sa sa krimen. Yes. Di ba ang pangit? Yes. Recently, parang may statement si Bersamin, Was it Bersamin? Okay. Meron siyang statement na ang konteksto na bumababa yung crime sa Pilipinas at parang peaceful ang Pilipinas. Can I ask you, peaceful ba kayo ngayon dyan sa Pilipinas? Dapat ang tanong ko, sila ba nakakatulog pa? Sa dami ng problema. Anong peaceful? Tingnan mo nga nangyayari sa atin. Paano tayo naging peaceful? Yung baha pa lang, hindi na at peace yung mga tao. Galit na yung mga tao di ba? So, anong peaceful na hindi ka makalabas ng tahimik? Anong peaceful na ang droga is rampant all over, mura? Di ba? Yan ba ang peaceful? Alam mo, Bersamin, ayoko na nga magpo. Naano ko. Alam mo, ako hindi ko kaya magpo sa mga putang inang yan. Sorry, sis. Alam ko hindi ka pala mura, pero habaan na kita ng konti ngayong moment. Anyway, hindi nila deserve ang pinupo. My God, hindi nila deserve yung sister. Hindi ko alam. Sabi nga, try nyo lumabas, punta ko kayo ng Tondo or like na Manila area. Yun na, maglakad kayo doon. Then tell us kung ano. Pero walang security yung normal. Parang ginagawa ni Digong na nagta-taxi siya, di ba? Yes. Ito yung sabi ni Bersamin. Okay? Recently, a few days ago. Sabi niya, dahil nga sinabi ni Pangulong Duterte na tungkol sa yung epekto ng droga, papag-usapan natin yung mga epekto ng droga sa mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Sabi ni Bersamin, with due respect to former President Rodrigo Duterte, there is no truth to his statement that crime remains rampant in the country. Sabi niya, statistics from the Philippine National Police shows the complete opposite. There has been a widespread decline in crime across the board. Moreover, we have achieved stability and maintained peace and order in our country without foregoing due process nor setting aside the basic human rights of any Filipino. Further, the incident which the former president cited of a drug raid in San Miguel, Manila, kasi may na-raid doon, is based on outdated information. In that case, one suspect was arrested, drug paraphernalia was seized, and his partner is now being pursued by law enforcement. All of this shows that our country is safer, our people more secure, and our future more assured that ever before under the stewardship of President Bangag Jr. Okay, bago ko to nga mga kababayan ngayon, widespread daw sis ang pagbaba ng crime at peaceful daw kayo dyan. Oh my exactly. God. Sabi ni Filda, ni Casio, anong peaceful? Kaliwat kanan ng akyat bahay dito sa amin. Sabi naman sino to? Asa na yun? Paano peaceful kung maraming missing person? Araw-araw may post sa social media, Marian Yu. Sabi niya, yung isa naman sabi niya, anong peaceful? Pestful, hindi peaceful. Pestful. Mga peste. Oo. Okay, peace. Alam mo, peace. Galit na. Ayun, di ba? Peace, Peace off, di ba? Peace off ng mga tao. Naka-costume po si Maharlika at naka-red lipstick ako at eyeliner kasi Halloween. Yes. Alam mo, i-counter natin yan. Di ba na may nag-text sa akin, I think. Yeah. Ilocos Norte. Or si sister ko. Di ba, balik yan?
Okay, babalik yan muli. Ayan, akala ko nagurgur ka. Sige, magli-lipstick muna tayo. Tatapak ko yung lipstick mo. So, sa San Nicolas, may nagurgur doon si Maki Barba in connection sa election, di ba? Itong parating na election. At itong Barba na ito ay related kay Congressman Angelo Barba na pinsan ni Bangag. Tuloy-tuloy ang daming gurguran doon. Actually, may open letter from San Nicolas, Ilocos Norte. Ito, Bersamin, makinig ka. Basahin ko lang para sa kaalaman ng mga taong bayan. An open letter to His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Bangag Jr. Ako na nagsabi ng Bangag. Sabi ito, Dear Mr. President, greetings of peace and unity. I write to you as a concerned citizen of San Nicolas, Ilocos Norte, a place that is not only your home province but also one that carries the hopes and aspiration of its residents, especially during these challenging times. Ilocos Norte is the proud home province of your esteemed family. The region is closely tied to you, with prominent members of your family serving in various capacities. Senator Amy Marcos, your sister Governor Matthew Manotoc, your nephew, District 1 Representative, District, wait a minute. Yeah, District, ano yun, si Sandro, Representative Sandro Marcos, Second District Representative, First District para si Sandro Angelo Marcos Barba, your cousin, with such close familial ties, our province and its people feel a special connection to your leadership, placing great hope and trust in your commitment. Pero sabi dito, however, despite our faith in your government, the recent tragic events in San Nicolas have left our community in shock and fear. Di ba? Within a short span of 2 punong barangay, one punong barangay from 5 and 1 from 6, who also held the esteemed position of Liga ng mga Barangay President and a direct relative of Congressman Barba, o tama, kamag-anak ni Barba, have lost their lives under the suspicious circumstances together with 2 young civilians who were brutally gunned down. Moreover, other barangay captains in San Nicolas are reportedly receiving death threats, heightening the fear and unrest among residents and local leaders. Anyway, sabi dito, the incidents are deeply unsettling and strike at the very heart of the peace and order that we aspire to maintain in Ilocos Norte. You know what? Di ko na mabasa, medyo baba. Pero ang sentimiento nila, to counter that, na sinabi ni Bersamin na tahimik, widespread peace and order, mismo sis, sa bayan ni Bangag, sa San Nicolas, ay rampant ang gurguran. So, sinungaling talaga itong gobyernong ito, sis. Ayan, sulat yan. Available yan sa social media na may gurguran sa San Nicolas Kamag-anak pa mismo ni Congressman Angelo Barba. Diba? Nakakalungkot kasi talagang it's all about yung greed for power, fame and money. So, ayaw nilang umalis. So, parang kapag may kumukontra sa kanila at nakaposisyon din, gagawan nila ng issue, gagawin nila lahat para matanggal. Oo, 'di ba? Magguruguro nila. So, yeah. Yeah, so, tatanungin kita. Kasi itong namatay na si Maki Barba, barangay captain at liga ng mga barangay leader yata. 3 sila. Di ka ba nagtataka? Nabalag ko na to. But I want to ask you as an ordinary warrior, okay? Di ba dapat nasa bayan nila to? Ilocos Norte to, o di ba? Sa mga kababayan ko, mga Ilocano dyan, mga naimbag na rabii, yan lang naman ang alam na sabihin nila, Aimee. Di ba? Mga kakailyan. Parang si Risa Antiveros lang na salamat kaayo. But anyway, going back, walang pronouncement si Marcos Jr., si Lee Satanas, hayaan mo na si Lee Satanas, di naman, lagi na, si Aimee, si Sandro, wala sila talagang condolences dito sa mga namatay. Hindi ka ba nagtataka? Ikaw, hindi ka ba nag-iisip? Dapat meron, kasi especially kung kamag-anak mo.
'Di ba? Kamag-anak ng pinsan niya, parang hindi siguro Hindi connected. direct. Pero kamag-anak ng pinsan niya. Pero doon yun sa baluarte mo eh. Exactly. Doon yun sa bayan mo eh. Hmm. Right? Yeah, kahit sabihin mo kaaway mo yan kung may namamatay, 'di ba? Ganun yun eh. Well, it's a